yung quotation marks, ginagamit natin siya sa verbatives or verbatives po. And then yung exclamation mark, very powerful din po siya ng punctuation. Pwede natin siya magamit kapag galit tayo, then tama. So, pwede natin gamitin to continue the sentence. Then hyphen, then apostrophe. Ginagamit natin siya, pwede natin siya gamitin para tayo sa words. For example, yung there, shorten siya ng word na they are. And then yung colon, ginagamit siya to continue the sentence. And then yung parenthesis, for example, dito, the good brothers featured the child for learning how to play guitar. Dito, specify, ginagamit ko pa rin to specify si Richard and siya. Yung semicolon. Also, ginagamit siya sa also continue the sentence. Next one po yung writing style. Just based on the office format, word, words, and letters. Format for friendly names. Next one, formatting for readability. First one, use headings and subheadings to organize the content. So, headings can actually be as titles and headings supporting for the title. And then bullet points or number this for clarity. Kapag masyado ng mabay information, pwede natin siyang trade settings in bullet points. And then ensure ample white space to make documents visually appealing. Proofreading and editing. Ano po, tulad ng sinabi ko kanina, bago tayo mag-send, proofreading muna natin, especially sa grammars. And then kung may mga malibang information na natatay, self-editing techniques, give the document aloud. At dito papasok yung sabi natin ang code kanina yung akama natin sa information na kailangan natin i-set. And then check for clarity. And then eliminate redundancies. Commonly na nagagamit ng redundancies ng mga words. Kung masyado nang mahaba yung letter or digit na nagawa natin, double check din natin. Then common errors. Sa point typos, lalo lang kapag sa computer tayo nagagawa, hindi natin may iwasan na yung mga typo. Although yung kapag nagawa tayo sa Word, kapag may typo, may lumalabas naman na all level sa ilalim mo. And then grammatical mistakes. Inconsistent format. Hindi nga, kapag mali format na nagamit natin, it serves as informal letter natin. And then how to call it? Maybe babasahin ulit natin. Use spell check and get feedback from students. So kung nahihirapan kayo sa ganito, hindi ko naman pinapromote na gumamit tayo ng AI. Pero kung kailangan natin gumamit ng AI, gamitin na natin siya as guidance. Kasi nawawala natin. So exam, last activity, download, knock out. Compose a professional email in question simply adhering to the provided scenario. So ito yung scenario natin. Pwede ko lang basahin scenario.
bali na po kasi yung stage na scenario natin. Kung okay lang po, bigyan nyo na lang po. Kahit Sila.